Madugo ang pagtatapos sa hostage-taking incident dito ngayong hapon. Nangyari ang hostage-taking incident sa Barangay Ampid 1 ayon sa San Mateo Police. Naunang pinagsasaksak ng suspect ang kanyang kinakasama. Matapos nito, hinostage niya ang anak at pamangkin ng biktima na parehos menor de edad. Kalaunan, nailagtas din ang dalawang batang hostage. Arestado rin ang suspect. Selos ang nasisilip na motibo sa insidente. Narito naman po ang panayam ko kanina sa narestong suspect na lubos ang pagsisisi sa nangyari. Hindi po namin siya papakalanan at hindi pakikita ang muka dahil menor de edad ang mga batang na biktima niya na anak ng napatay niyang kinakasama. Pinagsisisihan ko talaga. Siguro na nawala lang ako sa sarili ko dahil nasa isip ko yung ginagawa sa akin nung kinakasama ko na ang gusto niya, umalis ako ngayong araw na to at papapuntahin niya yung lalaki niya para ipakilala sa mga bata na hindi ko po kayang tanggapin kasi nga hindi ganun ang usapan. Tinanggap ko na po tinanggap ko na nagkaroon siya ng iba dahil nga lulong siya sa sugal, nagkakapera daw siya. Hinayaan ko lang para sa kapalit lang nun doon ako sa bahay pa din. Hinayaan ko siya lumabas pero this time hindi ko maano nasa isip ko yung kasi dahil wala akong mapagsabihang kapatid, mga kaibigan, nandito. Umakit yung demonyo, na-blackout ako. Ilang beses ko po pinag-isipan yan, alas 11 pala ng gabi kasi nakahanda na yung damit ko. Pinag-check-in niya ako na umalis ka lang muna, Wednesday, bumalik ka. Pagbibigyan niya lang daw yung lalaki makilala ng mga bata, ng kapatid niya. Yun lang daw makikilala, di naman daw niya papakilala sa iba. Kasi gusto ko lang makabangon sa utang. Yun ang katiwiran niya sa akin. Umuo ako. Ang problema, hindi ako makatulog. Iniisip ko na kung hanggang Wednesday dito matutulog yung lalaki, dito ba sila? Ganyan, parang kung ano ang demonyo pumasok. Patawad, Luis, kuya, patawad. Sobrang mahal ko lang si mama nyo. Alam nyo yan, ginagago niya ako, alam nyo yan. Hindi ko alam bakit din ganun siya. Siguro dahil pagsusugal niya. Kaugnay pa rin po ng balitang yan. Kumuha tayo ng update sa investigasyon, makapiling natin live ang hepe ng San Mateo Rizal Police, si Police Lieutenant Colonel Vicente Amante. Colonel Amante, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una sir, latest sa isinasagawa ninyong investigasyon sa nangyaring hostage-taking kanina. Opo, hindi nga magandang balita. No? Sa ngayon, iniimbestigahan na po natin yung suspect at nakadetain na po sa ating istasyon. Talagang ang motibo sir, selos ang ugat. Kayo na magbigay ng paliwanag sa ating mga Hindi taga-subaybay. pa tapos yung ating investigation. Sa unang pagsisiyasat natin, parang ganun nga po ang lumalabas. Ano nagtulak sa kanya, sir? Itong selos po, na ito, bakit? Sa tinatawag natin, kung tawagin, yung crime of passion. In-evaluate naman natin yung tao kanina para malaman kung siya ba ay lulong sa drugs o kaya anumang pinagbabawal na gamot. Sa initial findings naman natin, hindi naman. So talagang ang nakikita natin sa ngayon, bagamat hindi pa nga tapos ang ating investigation, ay yung selos. Yung sumbong, yung report, anong oras po natanggap ng San Mateo PNP, sir? Yung ating pong reporte, nakarating po sa ating station at naipagdigay yung pangyayari around 12 o'clock na kaninang umaga. Tanghali. Ano po naging unang aksyon ng kapulisan, sir? Yun po, initially, nag-dispatch tayo doon. Ang unang report sa atin kasi is murder case lang po. So doon lamang po natin nalaman upon arrival doon sa crime scene na hostage seeking na po pala ang nangyari. Paano ngayon ang mga sunod na nangyari, sir? Nung nalaman mo, hindi lang po pala pakaraniwang responde, yung inyong pinutahan? Siyempre, so ganun, hostage seeking, natin yung ating protocol, napag-alaman natin na may hostage nga siya doon sa loob, at nag-threaten siya na sasaktan yung mga bata. So, kaya hindi natin siya basta-basta mapwersa din. Medyo nag-ano na nga yung mga kamag-anak kanina na bakit nagtatagal. Siyempre, SOP po natin yon na pangalagaan natin yung mga victim at saka yung hostages. So, inantay natin yung ating SWAT para sa proper action sana. Pero naka-ready naman din tayo. Yun nga lang, nung parating pa lang yung SWAT natin, narinig natin na sumisigaw na yung isang victim. So, napilitan tayo na pasukin gamit yung ating mga station personnel. Bago ko balikan yung matagumpay na rescue operation na inilatag ninyo kay Colonel Amante, sir, ano ba ang demand? Meron ba siyang demand kanina habang hawak niya pa itong dalawa niyang hostage? Opo, ang demand nga niya is bigyan siya ng baril para magpapakamatay daw siya. Bakit niya ko kaya nasasabi ko? Siguro nga po, dahil medyo wala na siya sa tamang pag-iisip kanina. Okay. Kayo na ho magkwento. At kanyo
Sa pilitan nyo ng pinasok, ano na ho mga sunod na naging pangyayari, sir? Yun po, parang emergency rescue ang ginawa natin kasi hindi man talaga deliberate yun. Narinig lang natin na sumisigaw na yung isang victim kaya napilitan tayong pasukin na yung ano. Nagkataon din na humingi siya ng pagkain para pakainin yung mga bata raw. Doon nakakuha tayo ng pagkakataon na mabuksan yung pinto at tuluyan na nga siyang pasukin. Nung pumasok tayo, talagang sasaksakin na niya, akmang sasaksakin yung isang victim natin, yung babae. So doon na po, dinire-diretso na natin at dinakman ng ating mga operatiba yung suspect at na-rescue natin yung dalawang may. Hepe, hindi na uwi sa armed engagement. Sa madalit sabi, ano ho? Wala akong putukan na nangyari. Medyo pasalamat tayo na hindi nangyari yung ganun at nailigtas natin both yung suspect at saka yung mga victim. Etong mga bata ho, sa inyo dinatnan na pagpasok niyo sa loob, Hepe? Hawak-hawak po ng suspect at saka hawak po at tinututukan ng kutsilyo yung babae. Seconds lang po yun para mauwi doon sa sinasabi mo nga na armed encounter. Split second talaga, Hepe? Split seconds lang po. Ang kalagayan po nila ngayon at kapwa ko ba menor de edad ang mga na-rescue? 14 at saka 16 po. Meron ba silang tinamang sugat o pasa o May mga galos pero hindi naman malala. Batay sa ngayon, Hepe, ang kaso ay inihahanda niya kayo na mag-brief. Anong kaso? Opo, dalawang kaso pong kanyang kaharapin, maaari pang madagdagan based doon sa investigasyon natin. Una yung murder at saka yung serious illegal detention. Ano po ba ang lumalabas na cause of death initially dito kay Yolanda, Doon yung kinakasama po? sa victim natin, isang saksak, actually ang natin, malubhang saksak sa kanyang leeg gamit ang kitchen knife. Okay. So, ito ko bang sinasabing boyfriend, yung pinagsisilusan itong suspect, lumutang at nag-report na rin ba sa kapulisan? Wala pa naman sa pagdipa. Okay. So, yung kasong murder, kaya ito ang naihain ninyo, sir. Ano ang mga grounds? Ibig sabihin, nakakita ho talaga kayo ng intensyon na patayin ng suspect ang kanyang biktima? Siyempre po, sa unang pagsisiyasat natin, matagal na niyang nasaksak yung victim kasi nung mapasok natin, medyo matigas na siya, naninigas na. So base doon sa initial na salaysay, madaling araw pa lang pinatay na niya yung biktima, then sa kanya ginawang hostage yung mga bata. Ito ho ba sa inyong palagay, Hepe, ngayon lamang nangyari yung mga pagtatalo, pag-aaway nila o anong naikikwento sa inyo ng mga kaanak? Sa initial natin na pagsiyasat, parang matagal na rin silang hindi nagkakaintindihan. Meron ho ba kayong kahit paano panawagan ho mula sa pulisya, Hepe? Para ho yung mga ganitong klase ng bagay hindi ho nauuwi sa tamang doon po sa ating mga kababayan, sa mga ganito po, away mag-asawa, sana pakialaman na rin mga kamag-anakan para hindi na humantong sa ganitong karumal-dumal pa malagim na sinapit ng mag-asawa. Mga kapuso, ang Hepe ng San Mateo, Philippine National Police, si Police Lieutenant Colonel Vic Amante. Sir, maraming salamat at magandang hapon po.